Church. The church as a family, we must learn to give to one another. Amen po ba? Amen. Matuto tayo magbigayan. Meron na ba kayong kapatiran dito sa atin na nabigyan nyo na ng inyong extra damit na hindi nyo na ginagamit pero maayos pa, maganda, kahit na yan ay signature, nakatambak na lang yan dahil sa dami nyo ng damit na nabili? Meron na ba kayo naabutan? Isang Sunday, yun ang isip nyo, ay, bigyan ko nga si brother ganito. Kasi napansin ko yung damit niya, iisa lang eh. Binabali-baligtad niya lang. Sa Sunday, yung harapan. Sa susunod na Sunday, yung likuran naman ang ihaharap niya. No? Hello. Diyan pa ba kayo? Ako lang eh. Sino sa inyo kulang ang pantalon? Ang dami kong pinagliitan niya. Pwede nyo pang gawin palda yan. Double purpose. Palda na, pantalon pa. No? At kapag yan sinuot nyo, pwede rin short para kayo nakapuruntong. Andyan, marami yun. Paparepair nyo na lang. Amen. Pero huwag kayong mag-alala. Pag dumating yung araw, riregaloan ko kayo ng barong kapag kayo nakahiga na. Nagawa niyo na ba ito mga kapatid? It's a practical way of expressing, showing our faith in God. Minsan ang faith natin more on words. Sabi ng Biblia, magmahalan tayo. Huwag lang sa salita, kundi lakipan natin ang gawa. So that the world may know that we are Christ's disciples if we love one another. Yes. And through loving one another is, we must share our blessing. Meron na ba kayo napagbigyan? This is my challenge. This is my personal recommendation. Next Sunday, dapat meron kayo something na nakabalot. Para kay brother, kay sister, na something na sa tingin nyo makakatulong sa kanya. Matutuwa siya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Pakiusap ko lang, huwag niyong ibabalot ang pustiso niyo. Sa inyo lang mo yan, no? Yan lang huwag niyong ibibigay. Alapakan natin ng Panginoon. Kasi sabi nung nagpapasalamat din pala kami sa Panginoon, yung mga nag-pray sa prayer meeting about yung activity na pinuntahan namin sa Cavite, it was very successful. Napaka-blessed na blessed sila. Sabi ng isang bishop doon, o pastor, sabi nung sila mag-asawa raw ay talagang 25 years na nagsasama, o more than pa, na talagang up until now, may mga edad na sila, up until now, they ate in one plate. Sa isang plato pa rin daw sila kumakain. And they share in one toothbrush. Okay. No? Okay yun. Kaya na, huwag naman magsishare sila sa isang pustiso. Siguro, para exaggeration nyo na lang yun. Para ipakita yung closeness nila, sweetness nila mag-asawa. Mga kapatid, the church as a family of God, they learn to give one another. Hello? Okay mo ba yung personal recommendation ko? This coming Sunday, no? Ngayon pa lang mag-pray ka na, Lord, pwede ba ipada mo sa akin, pakita mo sa akin, kung sino yung gusto mong regaluhan ko nito? Kasi ang dami mo naman eh. Alam niyo kung yung earthquake sa Japan, kung yun ay pagbabalik na ng Panginoon, marami na tayong nasayang na gamit na hindi natin ang pakinabangan. Yes. Kaya ngayon pa lang gamitin nyo na. Dahil sa langit, hindi nyo kailangan yung mga ginintoong plato na yan. Mas maganda ginturo. Hindi nyo kailangan ng mga dekalidad na eleganting porcelana. Dito nyo na gamitin yan. Amen. Kung sobra-sobra TV nyo, ipamigay nyo sa ibang kapatiran. Sobra-sobra refrigerator nyo, ipamigay nyo sa ibang kapatiran. Amen. Sobra-sobra pustiso nyo, ipamigay nyo sa ibang kapatiran. Ha? Sobra-sobra salamin nyo, ipamigay nyo. They give to one another. Nagbibigayan sila. Hello? Hindi sila nagpapakiramdaman kung sino yung magbibigay sa kanya. Yes. Bawat isa ang iniisip ay makapagbigay, hindi yung makatanggap. Hello? Kita niyo yung generics pharmacy? Nung mga born again, ang iniisip niya, kung ilan ang milyong Pilipino, bigyan niya lahat ng Biblia. Yan ang kanyang mission ngayon, mga kapatid. Naglalakbay siya sa iba't ibang panig ng Pilipinas para maghatid ng milyong-milyong Biblia sa bawat lugar. Hello? Andiyan ba tayo? Amen. The church as a family, we must learn what to be close to one another. Hindi lang yung dating magkakasama, sila lang ang close. Kaya yung iba nawawala, hindi nagpapatuloy. Kasi bakit? Sarado na eh. Ayaw na natin magpapasok. No! Let's welcome everybody. Everybody is welcome. Amen po ba? Amen. Huwag yung tayo-tayo lang. Mamaya magkabisita kayo, magkainisan kayo. Mamangonti kayo. Diba? Ay kung magdadagdag kayo. No? Amen. Amen. Ibukas natin ang relationship natin sa lahat.
Because we are one big royal happy family of God. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bata, matanda, lalaki, babae, pinag-aaral, mayaman, mahirap. Let's welcome one another in our Christian relationship as a family. Then let's help one another. Kung ano yung kaya natin tulong na maibigay, tulungan natin. Hindi ba natin maibigay yung buong tulong na kailangan, at least nakapag-contribute tayo para mabawasan ang kanyang bigatin, ang kanyang alalahanin. Amen? Kung meron kayong alam na naghaharap ng trabaho at meron kayong alam na opening na job, ibukas nyo! Hello? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Huwag niyong sarilinin. Huwag niyong sarilinin, mga kapatid. Next. Verse 46. Acts chapter 2, verse 46. Okay, ang sabi niyan? Verse 46. Ang sabi niyan, mga kapatid, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Ang pang-apat pong characteristics ng church as a family of God, not only they have close relationship with one another, not only they help one another, not only they give to one another, pang-apat po, they are united to one another. Nagkakaisa sila. Sabi natin lahat, nagkakaisa. Napakaganda ho na ang pamilya ay nagkakaisa, especially during the time of crisis. During the time of crisis, kapag ang pamilya ay strong and united, I tell you, they will survive. Amen? Amen. Amen? Can you say amen? Amen. They will survive. Ano man ang crisis na yan, if the family are strong, uniting together, they will survive. Makakalampas sila sa krisis. Pero kung tayo magkakanya-kanya, walang pagkakaisa, the family immediately will be destroyed, will be dissolved. They unite one another. They are uniting in heart and in mind. Nagkakaisa sila sa puso at sa isipan. Hindi po nang iisa. Hello? Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Hindi nang iisa. Dapat hindi tayo nandito sa church para lang mag-isa. Ano yun ang iisa? Naghuhut-hut lang. Kuha lang ng kuha. Nakikinabang lang. Pero sa kanya walang pakikinabangan. Hindi ganun ang membro ng pamilya. Ang membro ng pamilya, listen, lagi nag-iisip ano ang maiko-contribute para sa kagandahan ng pamilya. Amen po ba? Tayo, as a church, as a family of God, dapat hindi lang si bishop, hindi lang si pastor, hindi lang mga leaders ang nag-iisip paano mapapabuti, paano mapapalusog, paano mapapaganda, paano mapapalago ang church as a family. Dapat iniisip natin yan. Amen? Dapat nagkakaisa tayo sa pag-iisip na ito ay mapaganda, mapalago, mapabuti, at mapaunlad. Dahil pamilya natin to. Yun hubang meron kayong membro ng pamilya na ma-promote sa trabaho, maging regular ang trabaho niya at madagdagan ang sweldo niya, hindi ba pabor yun sa kabuuan ng pamilya? Di ba? Amen po ba? So dapat nagkakaisa tayo sa puso't isipan. Hindi yung huwag natin sabihin na, hindi naman ako pastor eh. Hindi naman ako worker leader eh. Hayaan mo sila mag-isip dyan. No. The fact that you are a member of the church and the church is a family of God, you have the responsibility. Amen. Meron kang responsibilidad. Amen po ba? Amen. Ako nga po iniisip ko eh. Ano kaya magandang pintura ulit na pwede natin ikulay? Well, ang tagal na nito, ilang taon na itong pwede. Itong ating kulay na yan. Panahon pa ni Bayani Fernando yan. Kita yung kulay pink. Yan ang favorite color ni Bayani. Kaya pala pink ang kulay na paborito niya kasi gusto niya magkaanak ng babae. Wala siyang anak na babae, lalaki. Anak. Kaya nahilig siya sa pink. Eh, biro nyo, parang hindi na nga pink eh. Pangalang pink and black na eh. O pink and gray na. Iniisip ko, paano naman pabago natin yan? Magkaisa tayo ng pag-iisip. Sino nakaisip sa inyo ng ganyan? Siguro dapat baguhin na rin ang pintura. Eh, nakaisip pa? O, kita nyo, iniisahan niyo yung pastor niyo. Ayun, ako lang nag-iisa. Dapat nagkakaisa tayo. Kinanta natin kanina eh. Kapatid, di ka nag-iisa. Hindi lang po hanggang kanta yun. Dapat yun, lagyan natin ang actual yun.
Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mag-iisip tayo, paano natin mapapaganda, mapapanago, mapapaunlad ang ating pamilya. Ang iglesia na itinuturing nating pamilya. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. I'm sure naman lahat tayo rito may isip. Tanong mo yung katabi mo, may isip ka ba? Of course, meron tayong lahat. Amen? Iba-iba ang kapasidad, iba-iba ang sukat, at abilidad na ibinigay ng Diyos sa ating mga pag-iisip. Amen. Amen po ba? Amen. Dapat meron tayong pagkakaisa sa puso't isipan. Yan ang unang iglesia as a family. Sila'y nagkakaisa sa puso't isipan. Amen. Kaya walang naglalabo-labo sa kanila. Walang nag-aaway-away sa kanila. Kaya naman ang Diyos nalulugod sa kanila, ang paligid ay natutuwa sa kanila. Bakit? Ang ganda ng kanilang samahan. Hello? Amen. Nararamdaman ng mga tagalabas ang ganda ng kanilang pagsasamahan. Sapagat sila'y nagkakaisa sa puso't isipan. Kasi alam niyo, may mga grupo ng relihiyon, ang kanilang pagkakaisa nasa sa mali. No? Pinagkakaisahan nila kung sino yung kanilang iboboto. Mga kapatid, pagdating sa bagay na yan, we don't need to be united. We need to exercise your own personal right. Hello? Pagdating sa politics, pagdating sa spiritual, we must be united. But as far as politics is concerned, we must be divided. Dahil may kanya-kanya tayong mga opinion. Amen po ba? And God respects our own personal opinion. Kasi kapag sinaklawan na ng obispo ang inyong mga pag-iisip, ito ang dapat iboto natin. Ito ang dapat nating ihalal. Robot na kayo, hindi na kayo tao. Amen po ba? Amen. So, ang tinuturong pagkakaisa ng Biblia is more on the spiritual. Amen? Amen. Sa puso at sa isipan. Alapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.